Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Kagawad Digna ng Barangay 63. Nais kong sabihin sa inyo na wala si Kagawad RJ ngayon dahil busy siya sa pangangampanya. Wala rin si Steph the Chef, meron daw siyang meeting. Wala din si Cam Strikes dahil sa Las Vegas siya ngayon. Sa makatuwid, ako muna ang haharap sa inyong lahat. Nais kong sabihin sa inyo na ito ay isang video episode na pwede niyong mapanood sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Ngayong gabi, ako muna ang magbabasa ng liham para sa inyo. Gagawin kong lahat para ma-hit ko yung mga expectations nyo. Sana ay maganda ang audio ko at magandang lightning. Lulupitan ko na rin sa editing kasi ang dami nyong reklamo. Umpisahan na natin ang episode na ito. Nasa aking kanang kamay ang liham. In-email to sa akin ng isang listener. Hindi ko alam kung ito ay personal niyang karanasan o trip-trip niya lang. Umpisahan na natin. Ang inang haba. Okay. Ang title ng ating kwento ngayong araw na ito, May Something sa Puson ni Duday. Okay. Magandang araw po sa inyong mga listeners. Sana ay mapili ninyo ang kwento ko dahil halos maubos na ang barya ko kakapiso net para lang makapag-email sa inyo. Hindi ko kasi pwedeng gamitin ang smartphone ko dahil malagkit na ito. Nahulog kasi ito sa makina ng cotton candy. Bubblegum flavor mixed with dinakdakan pa naman. Kesa punasan ko ang phone ko ay dinilaan ko na lang. Kaso ayun, lalong nasira. So ayun na nga mga B. Nakapag wifi ako sa massage parlor malapit sa amin. Ang massage parlor na ito ay nagpapanggap na ispakol. Kaya naisend ko ang kwento ko sa inyo dahil malakas ang wifi connection nila. Opo, style nila yun. Na kunwari ispakol na may happy ending pero ang totoo ay marangal na mga single mom ang mga masahista dito. So umpisa na po natin ang kwento kung bakit ganito ang puson ko. Tila ba may something? May parang gumagalaw sa loob tuwing nanonood ako ng Day 17. Nagsimula ang kawirduhan ng puson ko nung unang beses ko mag-ahit ng bulbul. Ang gamit ko pang ahit ay yung itak ng tatay ko. Wala kasi akong makitang blade. Weirdo nga ng itak ng tatay ko dahil madagta ito. Wala naman akong no choice kaya ginamit ko ito. Makikipaghiwalay kasi ako sa jowa ko na tagapunit ng tiket sa sinihan. Napikon kasi ako sa kanya nung mag-a-apply sana ako ng trabaho. Dahil pinakita ko yung diploma ko sa kanya, pinunit niya bigla. Nasanay daw kasi siya sa trabaho niya. Pero nakaganti ako nung pinuntahan ko siya sa Spring Cinema sa Pasay. At inabot sa kanya ang titulo ng bahay nila. Ayun, pinunit din niya. Tapos,
Sinigawan ko siya na break na kami. Sobrang stress ko nun kaya gusto ko mag-relax sana. Kaya nagpunta ako sa massage parlor na nagpapanggap na ispakol. Ang na-assign sa akin na masahista ay nagpa-part-time na voice actor. Okay. Ang hirap lang kasi may mga sound effects siya habang minamasahe ako eh. Kala mo naglalaro ng Mortal Kombat. Yung mga laway niya tumatalsik sa likod ko. So ito yung mga tugsh tugsh puksh baba mga ganon. Yan, okay. Pero dahil dun ay na-addict ako sa pagpapamasahe. Kasi kakaiba yung mga haplos niya eh. Siya lagi ang kinukuha ko dahil sa mga sounds na nagagawa niya. Hindi ko namamalaya na 3 buwan na ako nagpapamasahe araw-araw. Tapos, ang masaklap dito ay hindi pa tumutubo ang bulbul ko dahil lagi akong nakadapa. Nung hinimas ko yung puson ko, ay dun na ako naghinala na may something sa puson ko. Sa may bulbul na area ko ay madagta. At sa palagay ko ay ito din yung dagta na nasa itak ni tatay. Habang tumatagal ay lumulobo ang puson ko. Pinakita ko sa kaibigan ng tatay ko na nagtatawas ang bulbul ko at puson. Ano daw? Putang ina. Habang tumatagal ay lumulobo yung puson ko. Pinakita ko sa kaibigan ni tatay na nagtatawas ang bulbul ko at puson. Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala. Lahat daw ng bulbul ko ay ingrown. So sa loob lahat tumutubo dahil na ipahid ko yung dagta sa puson ko. Yung dagta na yun ay galing sa mga puno na pinag-iitak ng tatay ko. Grabe ang pag-aalala ko kaya nagpa-doktor ako. Kaso, hindi ako pinapasok at naban ako sa ospital dahil akala nila ay palakad-lakad ako at pinapakita ang bulbul ko sa lahat ng pasyente. Dahil dyan ay nagmaktol ako ng 4 na beses at umuwi na. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nakita ko na may buhok na lumalabas sa kipay ko. Naisip ko na ito na yung mga bulbul ko na ingrown. Salamat na lang at nakaisip ako ng ibang paraan para makapag-trim ng ingrown na bulbul ko. So, hinahatak ko sila araw-araw at napapansin ko na lumiliit na din yung puson ko. Salamat kung mapipili ninyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang po. At kinontrata ko na din yung kaibigan ng tatay ko na nagtatawas. Inatasan ko siya na siya na lang ang bumunot ng buhok ko na lumalabas sa kipay ko. Maraming salamat po, Duday. Alam mo, Duday, hindi ko alam kung yung trip mo. Bakit mo pinapabunot yung bulbul mo sa kaibigan ng tatay mo? Ang may papayo ko lang sa'yo ay ipa-reverse mo yung hair growth mo. Ay, alam mo yun? O kaya ipatungkab mo yung balat mo para lumalabas. Anyway, maraming salamat
sa lahat ng nakinig sa episode na ito. At sana i-share nyo ang aming podcast sa inyong mga kaibigan. Nang sa ganon ay hindi na rin sila makatulog at lumampas na rin sila sa kanilang mga exit pag nasa Skyway sila. Maraming salamat. Ako nga pala si Kagawa Digna na substitute sa tatlo nating host. Oo, kamukha ko si Kagawa Druro pero hindi ako yon. Alter ego niya to. Again, maraming salamat sa pakikinig at sana pakinggan nyo ang lahat ng episode ng Kislut Chronicles. Lalo na yung episode bago ito, ang Kislutan Thoughts with Nonong Balinan. Maraming salamat Boss Nonong at sana makasama kita ulit pag pumunta ka dito sa Calgary, Canada. Peace out.